Good morning everyone. Magandang umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating video for today. So update ulit tayo mga kapatid. October 7, nagsimula po yung labanan sa pagitan po ng Israel at yung Hamas. Share ko lang sa inyo ito. So ito update natin yesterday. 1,400 na po yung casualties dito po sa Israel. Approximately. So hindi pa po talaga na bibilang. Baka mayroon pang dagdag. And nasa 5,550 yung injured. And nasa 242 or ngayon nasa 241 yung na-abduct. Doon pa sila tinatago sa Gaza ng mga Hamas. So we don't know right now if they are alive or not, but we are still praying for God's miracle na yung 241 na ito will be saved at makabalik dito sa Israel ng buhay. So we're still, di pa rin nawawala ng pag-asa yung bayan ng Israel. And then nasa 9,000 launches toward Israel na mga kapatid na mga missiles. So imagine kung saan nila kinuha ito, sino nag-finance sa kanila, and yung mga missiles nila ngayon, hindi lang yung Qassam missiles na ginagamit nila lagi na Gaza made. May mga missile sila na nakita nila galing pa ng Iran, and meron nga sila nakita na galing from North Korea. So kaya talagang maraming casualty dito sa Israel. But syempre, kung gumanti yung Israel, talagang gagantihan din nila because sino ba naman na hayaan lang yung ganitong situation. Nakalungkot kasi 9,000. Ibiruin mo mga kapatid, kaya we praise the Lord sa Iron Dome at sa mga iba pang mga defense arm or mga gamit dito sa Israel to defend, para ma-defend yung mga tao dito sa Israel. So ngayon ay, yun nga, kahapon nasa 14, no, pero dito may balita tayo na almost nasa 338 na pala yung namatay na mga IDF soldiers. So siguro from the start ito ng October 7, simula ng nagkagira dito, so nasa 300 plus na yung nabawian ng buhay. These soldiers give their best, their life to protect us here. Yung buhay dito sa Israel, napakahalaga sa kanila. Kaya ayan, let's continue to pray for comfort sa mga family ng mga sundalo na ito na nagbuwis ng buhay nila just to protect and to save us from these terrorists mga kapatid. So right now, sabi ko nga, patuloy pa rin yung pagtugis ng mga sundalo ng Israel doon sa Hamas. They already surrounded a hospital, yung pinakalungga nila doon sa ilalim ng hospital. Kaya ginagawa talaga nilang human shield yung mga tao doon. Right now, talagang na ikutan na nila yung lugar ng Hamas. And syempre, nasamahan sila ng US. Meron po mga commandos na tumutulong din doon sa Gaza to locate kung saan po nila itinago yung mga hostages na ito. So pag-pray natin na makita nila ito and ma-save nila yung 241 na mga hostages. At ito nakakalungkot mga kapatid. Alam niyo po yung October 7, yung ginawa na ito ng Hamas, it's not just fight against the nation of Israel. Not just a fight against the Jewish people. It is a fight, a war against all nations. So tignan natin yung mga casualties. Sabi ko nga po, yung mga Hamas, when they fight, they don't care kung sino yung mga involved dito. Wala silang pinipili. Kasi nga, they want to eradicate and exterminate Israel. So kung ikaw ay nandyan sa kanilang pathway, kahit anong lahi ka, ay itutumba ka nila. So they don't care. Kaya yan yung isa sa mga nakakalungkot dito. Tignan natin mga kapatid, hindi lang Israel ang inatake ng Hamas, kundi buong mundo. So ayan, Hamas October 7 attack on Israel was an attack on citizens of the world. Sabi dyan, nasa 35 French people were, nawala. And 9 ngayon are being hostage. Kasama doon sa hostage, hindi pa rin nakikita. Nasa 33 Thai nationals were, sakit mga kapatid basahin ito. And 18 were still abducted. So mostly mga Thai nationals na ito, they are farmers and mga workers lang dito that are working to provide for their families. Imagine na involved sila sa ganitong kasamaan ng Hamas na ito. 33 Americans were and 13 listed as missing. Nawawala pa rin yung 13 na ito. So hindi nila alam kung nasama ba ito na masunog or andun din na sama sa mga hostages. 19 Russian Israelis were and 2 are being held hostage. So meron pang 7 nawawala. So 12 Britons were and 5 had been listed as, and may mga 5 rin nawawala. So pag sa'yo mo nawawala yan, hindi pa nila nakikita dito sa Israel kasi nga maraming sinunog sila, marami silang pinutulan, and iba-iba yung ginawa nila mga kapatid. Massacre talaga yung ginawa nila doon sa mga kibbutz na malapit po sa Gaza. And then sabi niyan, or baka nadala rin ito kasama sa 241 na mga hostages. 10 Nepalese were, and isa po yung nawawala. And then 10 Germans ay kinuha rin nila. So, 9 Argentinians were, nahirap bigkasin mga kapatid. So, kinitin nila yung buhay, and 21 are missing. 6 Canadians were, kinitil din nila, and 2 are still missing. 5 Romanians,
And then, one has been abducted by Hamas. So, kasi man abducted, na sigurado na nila. Baka mayroong mga pictures, photos na nakita sila. And 4 Portuguese people and 4 din mga kapatid are listed as missing. 4 po na Chinese people ay kinitil din nila and 2 are missing. 4 po na Pilipino. Ayan ang nawala. Hanggang ngayon may 2 pa rin nawawala. And then, ayan. So hindi ko alam kung 4 talaga ito or 3. So meron talagang nandun na nakasama, no, nawawala pa rin. So hindi natin alam. Ayan, we are still searching for these 2 people. And then 4 na Austrian with dual Israeli nationalities ay kinitil din and 1 is missing. 3 Italian. Ayan, kinitil din. 3 Belarusian. 3 from Brazil and 1 was reported missing. Dami pa pong nawawala kaya pag-pray natin, maybe nandun sila sa mga hostage or hindi natin alam kung saan sila dinala within the part of Gaza mga kapatid. So 3 from Peruvian ay kinitil din yung buhay. 2 South Africans, nawala rin. Kinitil din nila yung buhay nila, wala silang patawad, no? Yung Chile, Turkey, Spain, and Colombia are mourned of one of their nationals and announced the disappearance of another. So Cambodia, Australia, Honduras, Azerbaijan, Ireland, and Switzerland, each says one of their nationals was kinitil din ng Hamas. Long Israeli, Hungarian minors are among those being hostage. So may mga bata na from Israel, from Hungary. 2 Mexican ay nasa hostage din. So ang Netherlands, meron din isa silang hostage yung Hamas. Uruguay ay nag-confirm din na isa sa mga nationals nila ay na hostage din. And 2 Paraguayans, 2 Tanzanians, and 2 Sri Lankans are being held hostage. So, kita nyo mga kapatid, it's not just about Jewish people, it's against the world. So wala silang Hamas, ganito yung ideology nila. Kapag ikaw ay nasa path, ano man yung nationality mo, ay kawawa ka. Ayan, same din sa ating mga kababayan, mga kapatid, they are just caregivers, their love. Imagine, nandun lang sila nagtatrabaho ng marangal para sa kanilang family, pero binawian nila ng buhay. Nakakalungkot kasi talagang these caregivers are very loyal. Hindi po nila iniwan yung alaga nila kasi hindi mo rin naman talaga maatim na iwanan mo yung alaga mo with this kind of horror na ginawa. But hindi rin sila pinatawad mga kapatid. So, ayan, nakakalungkot. But this is the reality. That's why let's keep on praying that maligtas pa rin yung mga hostages na ito. Let's pray for miracle because God is the God of miracle. And let's pray, continue to pray for us here, protection sa mga sundalo na nagbubuwis ng buhay para labanan yung mga terorista na ito. And let's pray na mabalik na po yung kapayapaan dito sa bayan ng Israel. So maraming salamat sa patuloy na pag-support, pag-pray sa bayan na ito. So continue to follow our page and continue to stand for truth and for Israel and especially for the peace of this world. So maraming salamat. See you again sa mga susunod natin na video. Paalam.